Tumambad sa mga otoridad ang nakatenggang makinarya at kahon-kahong sigarilyo matapos ang sinagawang operasyon sa ilang illegal na cigarette factory sa Pampanga. Ayon sa otoridad, 2 politiko mula sa Central Luzon ang itinuturing na persons of interest. Yan ang report ni Ryan Lasigas. Nakatiwangwang at tigil operasyon na ang umano'y iligal na paggawaan ng sigarilyong ito nang pasukin ng mga pulis sa isang warehouse sa San Fernando, Pampanga. Sa ginawang inspeksyon ng PNP, DILG at BIR, tanging ang mga naglalakihang makina at kahon-kahong mga sigarilyo na lamang ang kanilang naabutan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nitong January 29, itinigil ang operasyon sa factory na ito. Kasabay ito sa mga naunang nadiskubring factory sa Mexico, Pampanga. Titignan namin kasi masyado lang coincidence eh. Nung nahuli sila ng 20 nagsara, San Simon nagsara, tsaka isa pa sa Mexico nagsara. Sabay-sabay, iisa lang. So it's too much of a coincidence na nagsara sila ng sabay-sabay, di ba? So titignan namin ngayon kung sino ang overall mastermind dito. Ang warehouse naman na ito sa San Simon, Pampanga, wala na ring naabutang mga trabahador. Patuyuan ng dahon ng tobacco ang warehouse kung kaya't madilim, madumi at may nakakasulasok na amoy ang lugar. Dito kasi mismo pinapatuyo at pinoproseso ang mga dahon ng tobacco. Dito sa warehouse na ito sa San Simon, Pampanga, nagsisimula yung paggawa ng iligal na sigarilyo. Ayon nga sa mga otoridad, itong warehouse na ito, dito pinagpipira-piraso yung mga raw materials na tobacco at saka i-distribute sa iba't ibang iligal na paggawaan ng sigarilyo. At matapos nga itong isinagawang pagsalakay ng mga otoridad, naiwan na lamang ditong nakatiwangwang itong mga raw materials pati na itong mga naglalakihang makina. Tinatayang nasa 450 million pesos ang halaga ng mga nagagawang sigarilyo kada araw mula sa mga nabistong iligal na paggawaan. Inaalam na kung may kaugnayan ito sa mga naunang sinalakay na iligal na planta. Sisilipin pa kung may pananagutan ang mga LGU sa kung paanong nakalusot ang iligal na operasyon ng mga ito. Patuloy ding sinusuyod ng mga pulis ang mga impormasyon kaugnay sa iba pang mga factory. Kailangan malaman natin yung ecosystem. For example here, ilan bang pumasok na sasakyan at lumabas dito? Malalaman naman natin eh. We have enough CCTVs, we have the local government units, nandyan ang police. Saan ba galing yung mga sigarilyo or dahon ng tabako na ito ay na-examine sa National Tobacco Administration, including all items and including all personalities. They have left tracks. Itinuturing naman ng persons of interest ang 2 politiko mula sa Central Luzon na hinihinalang nasa likod ng paggawaan at bentahan ng mga illegal na sigarilyo. The same question. Sino ang nagpoprotekta sa kanila dito? So, may persons of tie up distinctively kung sila talaga ang kasama. Pero tingin namin may tobacco lord dito na nag-operate. At ang hinala namin, hinala pa lang naman ay 2 Central Luzon congressman. Posibleng maharap sa reklamong economic sabotage ang lahat ng mga nasa likod ng iligal na paggawaan ng sigarilyo. Ryan Lasigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.